Tignan natin itong si Barbers noon na. Gusto niya yung social media noon. Gusto nga niyang maging vlogger noon. Tignan ninyo. Tingnan. Social media kasi ngayon is a part of one's life, no? Social media, parts of one's life. Ika nga, para inyong Lodi. Oh, Lodi. Maging vlogger. Kailangan sumali tayo sa mga ganyang klaseng mga pagbabago. No? Wow. I think we cannot avoid, no? Looking at it as part of our lives, no? Kasi one way or the other, no? Social media is not just a technology or not just a hardware. It is already part of one's life. You cannot live without a cell phone these days. You cannot live without looking at least at your Facebook page or at your Facebook or even texting someone that you care about, no? Okay. In a day, wala hong araw na lumalampas na hindi nyo ginagawa yan. So, tapos ngayon, pag ikaw ay informed, ikaw ay educated because of the social media, meron kang wear pa. Wear pa. Meron kang wear pa, pwede ka maging Lodi. At para maging loading-lodi ka na pet malu, kailangan updated ka palagi. Kaya yun po ang sinisikap ko na makuha. Ayoko namang mahuli. Mapag-iwanan. Sa uso, ika nga ako naman ho'y nakikiuso lang. Wow, nakikiuso. Tapos ngayon, ano gusto nyong kasuhan na ngayon ng mga vloggers? Inihayag ni House Quadruple Committee Chairperson Robert Ace Barbers na iimbestigahan nila ang mga vlogger na umano'y naglalabas ng peking impormasyon. Paano mo nasabing peke yun? Mabasa naman ng mga vloggers sa mga facts. Ang sirain ng Quad Committee. Bubuo ang House Committee ng Tri-Committee upang alamin kung ang vloggers na ito ay may koneksyon sa mga illegal na Philippine offshore gaming. Iko-connect nyo sa mga pogo? Saan pa? Baka sa EJK po. Operator sa Pogos. Magkakapadala sila sa ICC. Magkakaroon din ng regulatory framework upang maiwasan ang pagpapalaganap ng maling impormasyon. Wow! Tapos ano pa? Itong komite sa Kamara ang fake news na daw ang mga social media ngayon, ha? Pero noon gusto mo maging vlogger. Pag-ilunsad ang investigasyon laban sa mga nagpapakalat na fake news at disinformation sa social media. Pangungunahan ito ni House Committee on Public Order and Safety Chairperson nito na si Santa Rosa City Representative Dan Fernandez kasama ang House Committees on Public Information at Information and Communications Technology. Nakapagsagawa na ng closed-door meeting ang Tri-Committee para sa briefing ng mga kinatawan ng social media platforms gaya ng TikTok, araw ng Lunes, January 27. Sa susunod na linggo, nakatakdang magsimula ang unang public hearing ng Tri-Com. Sino kayo mga ipapatawag dito? Kasi itong investigasyon na to kasi merong final sa akin ng mga 60 mga mga house bills and meron din privilege speech si Congressman Ace Barbers at merong resolution na i-final din. So kung titingnan mo, sama-sama siya. Hindi lang siya yung mga creation of mga content na talagang nagkakaroon ng false information na nadi-disseminate nila. But of course, yung digital literacy as well. Gusto natin magkaroon ng code of conduct ang ating kayo ba may code of conduct kayo? Na social media platform users, no? Second, magkaroon ng disiplina. Yung kayo ba may disiplina kayo? Possible use of these platforms, no? Kayo just ba ginagawa ba ninyo yung house rules niyo talaga? The other tri-media, yung ating traditional media, kayo ay covered by the rules and regulations. Paano kami covered sa KBP? Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Hindi naman kami broadcasters. Of the KBP. So dapat magkaroon din tayo ng parang ganun dito sa social media. Ito ang sagot sa inyo ni Attorney Topacio. Nakinig kayo. Privileges without encountering pushback. Ito ikwento ko lang.
Ngayon, umpisahan nila yung TRICOM hearing. On guidelines daw. On fake news. Fake news. Kasi, eto, get this. Kasi kaya nila ginawa yung TRICOM sila na yun dahil may mga fake news daw na targeted against members of the Quadcom. Unang-una, kung alam mo ang iyong konstitusyon, hindi nila alam you cannot do that. Of course. You cannot start legislation for the benefit of a particular class of people. That is class legislation that is prohibited under the Constitution. Hindi pwedeng gagawa kami ng batas para sa amin lang. That's para sa Quadcom lang? That's unallowable class legislation. Very personal interest yun, ha? Gagawa ka ng batas, mag-iimbestiga ka. Dapat para sa lahat. Dahil kinikriticize ang Quadcom. Sa ang planeta na naman pwede yan. Baka sa alternate universe. Ayun lang. Hindi po pwede yun. If you make legislation, unless merong class legislation, but make criteria. You cannot... Alam nyo, sa totoo lang, malaking pasasalamat ko na merong kagaya nitong si Atty. Topacio, no? Na alam mo yun, doon lang tayo sa tama eh. Paano pa pag walang mga ganitong abogado na hindi yung kakampi eh. I don't consider him nakakampi natin eh. Kasi parang bias naman na yun eh. But yung sinasabi niya, according to the batas, hindi yung according na meron siyang kinakampihan eh. Tutusin. Ito, yung i-explain niya, marami na tayong batas. According kung may fake news, meron na tayong libel, meron na tayong cyber libel, merong slander, merong defamation, di ba? Not make legislation just to benefit a particular set of people. Basahin niyo yung si Barok. Barok. Sino si yung Tarzan Barok? At saka si Barok. Yung tracker na lagi didimanda sa Supreme Court. Yung against the Truth Commission na kinonstitute ni Noynoy. Sinabi niya to investigate the abuses during the Arroyo administration. You cannot do that. That is class legislation and that law was struck down by the Supreme Court. Di sayang na naman kung ganitong gagawin nila, mag-ano sila ng proposed bill, sa mga fake news, blah, blah, blah. Sayang na naman ng kuryente, aircon, tapos i-strike down din naman ng Supreme Court. Abay, wala bang ibang batas na useful para sa lahat? Bakit? Hindi dahil nasasaktan kayo sa mga ginagawang check and balance ng mga vloggers kasi yung mga mainstream media, alam nyo na, kaya gusto nyo yung patahimikin ang mga vloggers. Gusto nyo takutin sa pamamagitan ng Quadcom hearing o TRICOM hearing. Alam kong gagawin ninyo eh. 100%. Pupunta ng mga vloggers dyan, natatawagin nyo, iko-contempt ninyo. Pustahan. Iko-concentrate mo sa criticism sa Quadcom. Meron bang kailangang batas pa? Meron na po tayong, we have the strictest libel law. Pag kinontempt nila yan, they will send a clear message para sa ating mga vloggers na, hoy, kahit alam nyong mali, huwag nyong kukundinahin or else makukontempt kayo. In the entire globe, in the entire world, tayo po yung pinapamahigpit na libel law. Tama. Isa tayo sa very few countries na criminalized pa ang libel. Meron pa tayong cyber libel. Sabi ni Tulfo, gusto niyang i-decriminalize. So ano nangyari hanggang ngayon? Wala. Meron pa tayong civil action under the Civil Code for defamation, slander, fraud, and physical injuries. Kung pwedeng humingi ka ng danyos for civil libel ang tawag doon. Ano bang kailangan mong batas? Wala na. Bago ang sasabihin nila, tatawagin daw nila yung mga representatives sa social media platforms, TikTok, X. Meron pa tayong anti-fake news na batas ng under Duterte administration. So ano pang gagawin mong batas? Meta, di ba? Titignan nila kung anong guidelines against criticism ng Quadcom. That is prior restraint that is also prohibited under the Constitution. Kaya nga sinasabi ko, kung ikaw ay mambabatas, magbasa ka naman ng batas o magpaturo ka ng batas sa nakakaintindi sa batas. Kaya nga kailangan natin sa mga mambabatas abogado eh. At least man lang polsay kung hindi abogado eh. Kaso mga to,
yung iba, ex-NPA, mga ganun. Dating ang daming pinatay na mga kapulisan, no? Tapos, tumakbo under party list, mambabatas na. Ano alam nila sa batas? Hindi pwedeng puro. Tapos yung iba, alam mo yun, may kaso na, convicted na kidnapper. Mambabatas na sila. Google. Hindi pwedeng puro Google. Mahirap pong batas. Kaya nga 4 na taon namin Yung iba, artista, tapos turned congressman, tapos ang pinagbabatayan ng batas sa Google. Aralan yun. Yung iba, may bumabagsak pa nga. Uulit-ulit. After namin mag-aral ng 4 years ng bachelor's degree, mag-aaral na naman kami ng another 4 years ng batas. Magre-review pa kami ng 6 na buwan 10 years bago lahat. maging abogado. Kung sasabihin mo, makukuha sa Google yung sagot. Hindi po. That is prior restraint. That is censorship. That is an abomination in a democratic government. Tama. Censorship. Kaya nga nawala na yung Board of Censors, di ba? That is prior restraint. Hindi mo pwedeng gawin yon. Ngayon, uubusin mo na naman yung pera ng gobyerno. Paglalagay ka na naman ng batas na useless. Na pagdating sa Korte Suprema, i-strike down for being unconstitutional. Yung EJK nila, anong lumabas? Wala. Gumawa sila ng bill against EJK. Hindi nila naintindihan. Lahat ng killing ay EJK, basta hindi in order ng court. Dinefine mo yung EJK, nakakatawa ka. Sinabi mo, pag government official, ay dapat life imprisonment. Yung EJK na yan, bill pa lang yan bill ng mga quadcom, basta yung mga nag-ano ng EJK Ganun yung ginagawa nila talaga. Sinasayang nila yung oras nila dito. Impeachment, EJK, ICC, Pogo, alam nyo, ang dami naman pwedeng gawin. May mas makabuluhan. Pero anong ginagawa nila? It's all about anti-Duterte campaign. Imprisonment, kung EJK, nasa batas na Pagka ikaw yung public official, ikaw yung nagpapatay, qualified na. Life imprisonment na. Sinasabi nila, pag may reward system, life imprisonment, price, reward, or promise qualifies a killing to murder. Life imprisonment na yon even without that bill. See? Tama. Nagsayang sila. Pinakain pa kami ng katakot-takot na Jollibee ron. Nako. Wala naman nangyari. Ang daming nagugutom sila sa sarap ng mga merienda, pagkain nila dyan, paupo-upo, sarap ng aircon. Ang batas mo, kamote. Kakatawa yung batas na yun. Bisahin nyo. There is nothing in that bill, hindi pa pala batas, there's nothing in that bill that does not already exist in our system of laws. Tama. Wala. Nada. Kasi nga, sa Google nag-aral ng batas. Yan ang sinasabi ko. They cannot keep abusing this. Someone has to stand up. Inutil ang Integrated Bar of the Philippines, ay kumilos. Pati IBP ngayon, weaponized na rin. Yung Integrated Bar, naging old boys club na yan, party-party. At nag-recommenda para sa judiciary. Ay nako. Ilang beses na nasisita na Supreme Court yan for unethical conduct. The latest is yung nanlibre, yung law firm ni... Wala talaga, nasisira na yung imahe. Like for example, IBP, nasisira yung imahe because wala na. I cannot say na nabayaran or ano, but it's very obvious kung ano yung ginagawa nila. Like for example, example dito ni attorney, yung si attorney Harry Roque. Ngayon gusto nilang i-disbar si PRRD. Di ba? Ano? Attorney Divina. Oo, ng junket ng mga opisyal ng IBP abroad at saka dito sa Balisin. Sinabi ng Supreme Court, mali yan. Noong 1980s, yung asawa ni Drilon, si Violeta, lalaban ng IBP president, ginamit ni Drilon yung facilities of his office. Nako. He was then Justice Secretary para ma-elect yung asawa niya, in-invalidate. Yun ang nangyari sa IBP. It has degenerated into a social club. Dapat yung IBP ang unang-unang mag-take ng stand sa violation na ito. Bina-violate, inaapi yung mga abogado, kita mo, si Harry Roque. Alam mo, lagi kong kalaban sa kaso yung si Harry Roque. I have no love lost for that guy. Pero, yung ginagawa sa kanya is... Hindi kaya nangyari sa IBP ngayon yung kagaya ng nangyayari sa mga survey firm ngayon na pwedeng
Tapos ilalagay nila sa number 1 survey. Yung mga yay, it's number 1 firm. Mga ganun, hindi kaya ganun din. Na kung meron kang gustong ipadisbar, punta ka sa IBP. Unconscionable at wala ka naririnig sa IBP. Wala. Anong naririnig mo sa IBP? Ginamit nila yung facilities nila para kay Bicoy, exclusive sa abogado yun. Kay Bicoy. Inireklamo ko. That is sadly what has happened to the Integrated Bar of the Philippines. Walang kibo, kamoting kahoy, may ulalo pa. Ulalo. Di ba? So, ano masasabi nyo dyan? Dinetext nila yung resource person. They should not do that. Hindi pwede yung nagtitext, you communicate katulad ng ginagawa nila kay Grijaldo. Because so ayun po, ang natin dyan sa mga takot naman ako. Ang takot ko naman. Ang takot ng mga vloggers. Ang ginagawa nila, wini-weaponize nila yung kanilang quadcom, tricom, para tayo po ay takutin, para patahimikin. Pero hindi po kami tatahimik. You can contempt all the vloggers you want. You can do whatever you want para ipatahimikin kami. Dadami at dadami at dadami pa rin kami. Yan po ang tatandaan ninyo. Kasi hindi po kami tatahimik habang kami ay ginugutom ninyo, kinakawawa ninyo, at kinakamkam ninyo ang kaban at pondo, pera, tax ng taong bayan.